Nadala dito. Pinirmahan ko na ho ito. Yayakagay ko kayong tatlo. Napirmahan natin ho. Waiver ho. Yung AMLA na tayo ho ay imbestigahin. Para makita ko yung mga lifestyle at saka yung executive performance. Mayor Duterte. We signed a waiver to waive our rights so that anybody can look into bank accounts. Kayo rin po. If I were the president, day one, I will ask everybody to cooperate. And I just, nandyan na yung waiver mo, Vice President. Nandyan na yung waiver mo. Oo. Dito na, yun na nga, kaya gusto may dokumento ipipisinte. Nakakatakot na dapat pirmahan ko diyan sa harap mo. Sabit lang ha, sabit lang. With all due respect po sa inyo, Mr. VP, the COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed during this debate. Mawalang galang na po. Ako po ay naghumihingi ng paumanhin publicly kay Mr. Vice President kasi po kami po ang nagbigay pahintulot po sa kanila na magdala ng notes. Yan rin po ang dahilan kung bakit po naantala po ang pagsisimula nitong debating ito. Pero sa puntong ito po, Mr. Vice President, with all due respect, I have to tell you, we will abide by the COMELEC rules that there will be no notes during this debate. Luigi, hinihingi ni Mayor Duterte. With the permission of our... Hinihingin ko lang sa kanya. Pinapakita lang daw po ang waiver. Palagay ko sundin na lang natin ng COMELEC. Yan ang patakaran, di ba? Kung meron, kung ang bawat isa sa atin ay nais pumirma ng kahit anong waiver, matapos ito ay sa labas po, pwede natin ipakita kung anong waiver ang pipirmahan natin. Point well taken. Mr. VP, we will take you at your word right now or not. It's up to our audience, but we cannot allow the notes. Please, even the documents, sir, because the COMELEC rules do not allow something for which you are reading. What? After all, Mayor Duterte, You can come and sign it. ilalabas ko lang. Sakit lang. pinapahintulutan po ni Mayor Duterte na ipakita I'd like to be very, very brutally frank to the Vice President. Sir, marami kang kaso sa COA pati sa Ombudsman. Public knowledge naman yun. At ako naman ay sinasabi ng una na there's a technical malversation. Ang tanong ko, that if you can produce even, may I have extension? Yes. Yung extension, pirmahan namin yan, tapos kung may kaso ako, we will withdraw from the presidency debate. Maraming salamat po, Mayor Duterte. Sagot niyo po, Mr. VP. Alam mo, yung sinabi mo, mag-withdraw sa presidency. Kaso, ang premise mo, yung may kasalanan, mag-withdraw. Kaso, wala pa tayong kasalanan. Hindi ako nagnakaw. Wala akong nakakuha. So, bakit ako mag-withdraw? Kung ikaw, sa konsyensya mo, may kasalanan ka, o di mag-withdraw ka. O hindi kaya, dahil malaki na ang gastos mo. Maraming salamat po. Tayo po ay tutungo na po sa susunod na tanong. Ang susunod na katanungan ay mula kay Lord De Vera. Lord? Ang tanong ko po ay para kay Vice President Binay. Sir, kayo po ay pinasasampahan ng ombudsman ng mga kasong kriminal. Ang inyong anak na si Junjun ay nasampahan na po. Kung tutusin kasi pareho lang kayo po ng kaso, ang kaiba nyo lang po, kayo po ay may immunity. Kung sakaling makonvict po si Junjun, Binay, kung kayo po ay pangulo na, ano po ang gagawin po ninyo, sir? Mabuti na banggit ng bahali ng convict, ano ha? Yun hanggang ngayon, nandun pa lang sa stage ng bintang, Lords. Ha? Pagka na-convict, o di parusahan. Yun ang conviction. Kaya bintang, hindi ho yun ang conviction. Kailangan para maging totoo. Alam mo, Lords, pagka sinabi ka, Lords, ikaw ay corrupt. Bintang yon. Para masabing ikaw ay corrupt, kailangan may hatol ang hukuman na ikaw ay corrupt. Okay? So, ulitin ko sa iyo, at ako naman ay abogado rin sa Diyos at sa tao, walang kasalanan ng anak ko. Pero, kung ano man ang desisyon, susundin natin. We must be a government with the rule of law.
meron po